Sa aming baryo nung bata pa ako, may isang babala na paulit-ulit sinasabi ng mga matatanda. Kapag narinig mo ang sigaw ng magtataho sa kalagitnaan ng gabi, huwag kang lumabas at higit sa lahat, huwag kang sasagot. Akala ng marami ang magtataho ay ang taong nagbibenta ng masarap na taho na madalas marinig sa umaga. Pero may ibang nilalang na gumagaya sa tinig nito. Ito ang tinatawag nilang aswang na magtataho. Ito ang kwento ni Mang Selo na nakaranas nito mismo ilang taon na ang nakararaan. Isang gabi, mag-alas 11 na iyon, gising pa si Mang Selo dahil inaalagaan niya ang kanyang may sakit na anak. Tahimik ang buong baryo. Tanging ang huni ng mga kuliglig at simoy ng hangin ang maririnig. Biglang may narinig siyang tinig mula sa labas. Taho! Taho! Malinaw ang boses, parang karaniwang nagbebenta. Nagtaka si Mang Selo. Bakit may nagtitinda pa sa ganitong oras? Ang tanong sa kanyang isip. Sa kabila ng pagtataka, naalala niya agad ang babala ng kanyang ina noong kanyang kabataan. Sinubukan niyang baliwalain ito, pero muling umalingaw-ngaw ang tawag. Mas malapit na ngayon, parang nasa tapat lang ng kanilang bakod. Taho! Mainit na taho! Nagsimula ng kumabog ang dibdib ni Mang Selo. Napansin niya ang kakaibaang tunog. Hindi ito ang malinaw at masiglang boses ng kilalang magtataho sa baryo. May halong panginginig ito, parang galing sa lalamunang tuyo at mahaba. At habang tumatagal, may kasama itong mahinang kaluskos. Parang may mabibigat na paa na humahakbang sa damuhan. Pero walang tunog ng sapatos o kahoy na kariton. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at sumilip sa maliit na siwang. Sa dilim, nakita niya ang anino ng isang tao na nakatayo sa kalsada. May bitbit itong 2 timba na nakasabit sa magkabilang dulo ng isang patpat. Katulad ng sa tunay na nagbebenta. Pero habang nakatingin si Mang Selo, unti-unting gumalaw ang anino. Sa halip na lumakad ng tuwid, tila dahan-dahang yumuyuko ang katawan at ang mga paa ay tila humahaba at humuhugot sa lupa. Muli itong sumigaw, pero sa pagkakataong ito, may kasama ng mahinang pag-ungol sa dulo ng salita. Taho! Taho! Sa parehong oras, naramdaman ni Mang Selo ang biglang pag-init ng hangin sa loob ng kanilang bahay. Ang parehong mabigat at nakakasakal na init na sinasabi ng mga matatanda. Ang kanyang aso sa labas ay biglang tumahol ng malakas, pero hindi ito lumalapit. Sa halip ay umatras at nanginginig habang nakatingin sa direksyon ng bisita. Biglang narinig ni Mang Selo ang tinig na tumatawag sa kanyang pangalan, pero sa boses pa rin ng nagbibinta ng taho. Mang Selo, bumili ka na. Mainit pa ito. Doon niya siniguradong alam na hindi ito tao. Ang tunay na magtataho ay hindi alam ang pangalan ng lahat ng taga-baryo. At lalong hindi ito tumatawag sa mga tao sa kalagitnaan ng gabi. Mabilis niyang isinara ang bintana. Ikinandado na maigi ang pinto at kumuha ng isang butil ng asin at bawang na inilagay niya sa may pintuan at bintana. Nagsimula siyang bumulong ng dasal ng mahina pero matatag. Sa labas, naririnig pa rin ang tawag, pero ngayon ay naiiba na ang tono. Parang naiinis at galit. Ang kaluskos ay lumakas, tila umiikot sa buong bahay.
sinusubukang humanap ng butas o siwang na mapapasukan. Ilang beses itong humampas sa dingding, pero dahil sa mga inilagay na pananggalang at sa panalangin, hindi ito makapasok. Tumagal ito ng halos 2 oras na magsimulang kumulimlim ang langit at maghanda na sumikat ang araw. Unti-unting humina ang mga tunog. Ang tawag na taho ay naging mahina hanggang sa tuluyang mawala sa di kalayuan. Ang init ng paligid ay pinalitan ng malamig na simoy ng umaga. Nang magliwanag na ng lubos, lumabas si Mang Selo upang tignan ang paligid. Sa lupa sa tapat ng kanilang bakod, nakita niya ang malalim na bakas na mga paa. Hindi pang tao ang hugis, mahahaba ang mga daliri at may matutulis na kuko. Wala ring bakas ng kariton o anumang gamit sa pagtitinda. Mula noon, lalo pang tumibay ang paniniwala ng aming baryo. Ang tawag ng magtataho ay hindi imbitasyon sa masarap na pagkain. Ito ay bitag. Ginagamit nito ang pamilyar na tunog upang akitin ang mga tao na lumabas. At kapag sumagot ka o lumapit, doon ka nito susunggaban. Kaya hanggang ngayon, kapag may marinig kaming katulad ng tawag na iyon sa gabi, mananatili kaming tahimik at nakasara ang pinto. Dahil sa dilim, hindi lahat ng pamilyar na tinig ay galing sa taong mabuti. Ito ay galing sa magtatahong aswang.